Praise you, Jesus! Hallelujah! Pwede mo bang itian mo muna yung katabi mo ngayong gabi? Sabi mo, blessed evening, kapatid! Hallelujah! You know, it's good to be in the house of the Lord this evening. Napakasaya po na tayo ay nasa presensya ng ating Panginoon. Kaya po, if you want to give God a thanks, pwede po bang makita yung mga kamay na nakataas at ipalakpak para sa Panginoon? Hallelujah! Praise you! Oh, praise! And today, pwede bang ipalakpak mo po ang mga kamay na yan? Hallelujah! And today, this is the day that the Lord has made for us, so we will rejoice and be glad in His presence. Tayo po ay magsasaya at magtitiwang sa presensya ng ating Panginoon. Come on, everybody, clap your hands. Because it says in Psalm 50, let everything that has breath praise the name of the Lord. Kaya kapatid, kung maayos kang nakakahinga ngayon, pwede makipalakpak mo ang mga kamay na yan. And today, let every breath praise the name of our God. Come on, clap your hands. Woo! Hey. Hey. Come on, sing it out. Woo! Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Come on, every praise is to our God. Every word of worship, every praise, come on, every praise is to our God. Sing every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Come on, sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Come on, sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Come on, sing it out. God my Savior. Pwede mo po bang ibigay ang mga kayo na yan para sa Panginoon? God my Deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Sing. God my Savior. God my Healer. God my Deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Sing God my Savior. God my Savior. Oh, my Healer. God my Deliverer. God my Deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Sing God my Savior. God my Savior. God my Healer. God my Deliverer. Yes, He is. 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 Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing every praise is to our God. Every word of worship
is to our God. Glory, hallelujah. Hallelujah, is to our God. Every praise, Every praise, every praise, every praise is to our God. Come on, sing hallelujah. Sing hallelujah, it's to our God. Glory, Glory, hallelujah. hallelujah, it's to our God. Every praise, Every praise, every praise, every praise is to our God. Pwede mo bang minsan pa itaas ang mga kamay na yan? Sing hallelujah. Hallelujah, is to our God. Glory, Glory, hallelujah. hallelujah, is to our God. Every praise, Every praise, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise is to our God. Hallelujah, let every praise unto our God. Hallelujah. And today, pwede bang patuloy mo pong ipalakpak ang mga kamay na yan? And this evening, we will gonna give our praise and thanksgiving to the Lord. Woo! Hey! Hey! Come on, everybody, clap your hands. Come on, sing it out. For all the times you stood by me, for all the days you cared for me, you introduced me to myself. Now I can do great things in your name. You turn my sorrow into joy. You let your light shine on me. Your love changes everything. Your amazing grace to all. Come on, everybody! You didn't give up. You didn't give up on me. You never left my side, and I've been lonely. You gave me hope. You gave your all for me. Now hear my heart singing praise and thanksgiving. We sing praise and thanksgiving. We sing praise and thanksgiving to the Lord. Oh, oh, oh. Come on, everybody, clap your hands. Woo. Let us rejoice in the presence of the Lord. You pick me up. You pick me up when I fell down. From the pit. From the pit of my iniquities. You gave me faith so I could live, and strength that no one else can give. I thank you, Lord. I thank you, Lord, for loving me. Every day is a victory. You gave me rest to calm my worries. I have your peace, now I am. Everybody jump! You didn't give up. You didn't give up on me. You never left my side when I've been lonely. You gave me hope. You gave your all for me. Now hear my heart singing praise and thanksgiving. We sing praise and thanksgiving. We sing praise and thanksgiving to the Lord. Oh, oh, oh. Pwede mo ba natin itaas ang mga kamay na yan? We sing praise and thanksgiving. We sing praise and thanksgiving to the Lord.
We sing praise and thanksgiving. Pwede po ba natin We sing kantahin ito para praise sa and Panginoon? thanksgiving Yung mas malakas. to the Lord. Whoa, Come on! praise and thanksgiving. We sing praise and thanksgiving. We sing praise and thanksgiving to the Lord. Pwede ba ba minsan lang? Praise and thanksgiving. We sing praise and thanksgiving. We sing praise and thanksgiving. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've done. Come on. Let's give God a wave offering. Thank you, Lord, for all you've done. Pwede ba natin palakpakan ang Panginoon? Praise and thanksgiving be unto you, Lord. All praise, every praise unto our God. Every praise, hallelujah. Oh, every praise, oh God, belongs to you, Lord. This life will praise you, oh Lord, and this lips will magnify your name. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. And let us worship God. Hello po na tayo ay pumunta dito para purihin at sambahin ang ating Panginoon. Thank you, Lord, for your presence, for the joy. And I know that this is just the first month of this year na tayo po marami tayong pinapanalangin. Maybe some of us, we devoted ourselves sa prayer and fasting. May hinihingi po tayo sa Panginoon. Maybe we have the desire in our hearts. At alam niyo po, kung sinong pangalan ang pwede nating tawagin. And that name is Jesus. That name is Yahweh. Na po, kung tayo ay may ninanais mula sa ating pong Panginoon, pwede tayong tumawag sa isang pangalan na makapangyarihan na Diyos na kailanman ay hindi po nagbago. Dahil ang ating Panginoon, siya po ay tulad kahapon, ngayon, at magpakailanman sa ating buhay. Kaya pong bawat isa po sa atin, if we came here and we believe that God is faithful, na ang Panginoon ay tapat sa ating pong buhay, and let us come to the presence of God and worship the faithful God, the one true and living God. Pwede ba natin itaas ang mga kamay na yan at we worship the name of the Lord. Hallelujah. Oh, praise you. Oh, we worship you, Lord. Oh, God. I'm calling on the God of Jacob, whose love endures
worship the Lord. Hallelujah. You heard your children then, you hear your children now. You are the same God, you are the same. Come on, declare it. You answered prayers back then, and you will answer now. You are the same God, you are the same God. You were providing then, you are providing now. You are the same God, you are the same God. You move in power then, you move in power now. You are the same God, you are the same God. You were a healer then, you are a healer now. You are the same God, you are the same God. You were a Savior then, you are a Savior now. You are the same God, you are the same God. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Your faithfulness. Pour out those ages. I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Oh God, my God, Come on, I sing it out. Let us continue to worship the one who's faithful. Let us exalt the name of Yahweh. Oh, consuming, everlasting God Almighty, Lord of glory. Oh, consuming, everlasting God Almighty, Lord
Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, God. Lord, we will praise your name forevermore, Panginoon. Ikaw ay tapat, Panginoon, magpakailanman. Ganoon din pong aming buhay. We will worship you, O Lord. Lord, thank you, God, for this wonderful evening, O Lord. Marami pong salamat, Panginoon. Nandirito po kami para bigyan ka po ng papuri, pasasalamat, at pagsamba, Lord. Lord, thank you, God, for this wonderful congregation, for this wonderful people, O Lord, that you gather us here in this place, Panginoon, O God. We want to receive more of you. Give us the joy, O God, the love, Panginoon. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng presensya mo, Panginoon. Punuin mo po kami ng iyong salita, Lord, this afternoon, this evening. And Lord, let your presence, your Holy Spirit, oh God, touch us and embrace us today. Marami pong salamat, Panginoon. We want more of you, Panginoon, Lord God. Nais po namin maranasan ka, hindi lamang hingi, Panginoon, pagkus maranasan ka po sa aming pong buhay. So God, only you, God, be glorified in our lives. Only you, God, be magnified, oh Lord, in our lives and in this church. Panginoon, kumilos ka po sa aming kalagitnaan, Panginoon. Marami pong salamat. We give you back all the glory, all the honor. In the mighty name of Jesus, we pray. And everybody says, God bless everyone. Hindi po bang ma-invite lahat po tayo muli na yumuko at tayo manalangin? Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Lord, maraming salamat po sa iyong banal na presensya na patuloy na nararanasan namin sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. Thank you, Lord, that every time we come here to worship you, Lord, you never fail to allow us to experience your love, your presence, God. And right now, Lord, we ask, Holy Spirit, for your anointing to continue to flow in our midst today, God. Oh Lord, let the river of anointing overflow in this place today, God. And Lord, I also ask right now, God, for your people, God. Alam ko, Panginoon, that nandito kami, nagpunta kami dito, handa ang aming mga puso to receive your word. Bawat salita mo na mag-i-encourage sa amin, bawat salita mo na patuloy na magpapabago sa amin, Panginoon. And ako, Panginoon, bilang iyong lingkod, gamitin mo lamang ako bilang iyong instrumento, Panginoon. Ikaw pa rin po ang magturo sa amin. Ikaw pa rin po ang mag-minister sa amin. Ikaw pa rin po ang mangusap sa bawat isa sa amin sa araw na ito. Lord, ikaw lamang po ang maluwalhati sa aking buhay. Ikaw lamang po ang maluwalhati sa simbahang ito, Panginoon. Lord, itago niyo po ako sa iyong likuran. Ikaw ang makita dito sa harapan, hindi ako, Panginoon. Sapagkat, Lord, ibinibigay ko, Panginoon, lahat ng papuri, lahat ng kaluwalhatian sa iyo lamang, O Lord. And right now, Lord God, thank you, Lord, for your goodness and your faithfulness, God, for bringing us in this place that we are able to worship you freely, God. Thank you, God. We honor you. We glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Palakpakan po natin ulit si Lord. Ayan. So, praise God po, no? So, last Sunday, again, no, tinuro po sa atin ni Pastor, I choose to serve. At alam niyo po, salamat po sa lahat ng nag-response po, na nag-apply sa ating ministry fair. Ayan na po, sa ating worship department, nandun po sila, outreach, relationship, ayan, sa discipleship po, Sunday school, and sa admin. So, tuloy-tuloy po siya. Ngayong Sunday ay ministry fair pa rin po. Last Sunday po natin ngayon ng ating ministry fair. So, our topic for today is, ayan, continue to serve. So, last Sunday, no, we choose to serve, and today, we will talk about, no, continue to serve. Ayan, no? So, tayo po ba, what is the main reason kung bakit tayo nabubuhay? No, what is the main reason why we are alive? Di ba? Minsan yan yung question natin sa buhay natin, no? Bakit ba ako nabuhay pa? Ano ba talagang purpose ko sa buhay ko? No? Ang hirap mabuhay pag hindi malinaw sa atin kung ano po yung purpose natin. Tama po ba? No? So, tingnan muna po natin, no? Dito po sa Ephesians chapter 1, verses 11 to 12. Ang sabi po dito, in Christ, we were chosen to be God's people. Amen? Amen? No? Naniniwala ako na tayong lahat dito, we are already in Christ. Tinanggap na natin si Lord sa buhay natin. And so therefore, tinanggap natin si Lord Jesus sa ating buhay. So we were chosen to be God's people. Because from the very beginning, God had decided this in keeping with His plan. And He is the one
who makes everything agree with what He decides and want. Verse 12, verse 11, verse 12 na po ito. We are the first people who hope in Christ, and we were chosen so that we would bring praise to God's glory. Amen po ba? So, pinili po tayong lahat ng ating Panginoon. Bakit daw po? So that, ano daw po? We would bring praise to God's glory. So, our ultimate purpose, di ba sa mga nag-CLDP, our ultimate purpose is to give glory to God, to glorify our God. Amen po ba? So, yun po ang ating ultimate purpose bilang mga Kristiyano. So, ano ba yung main reason nga, no, that why we are alive? Yun po ba ang reason natin kung bakit tayo nabubuhay? To glorify the Lord sa buhay po natin or hindi po, no? Because glorifying God, ang ibig sabihin po nito, ano, ito po kasi yung highest calling sa buhay natin. So, when we want to glorify the Lord, ibig sabihin dapat nabubuhay tayo, no po, para sa ating Panginoon. Amen? So, one way, of course, so kung tayo ay nabubuhay para sa ating Panginoon, it is by serving God. Tapikin mo yung katabi mo, by serving God. Ayan, sabi mo sa kanya, by serving God. Alam niyo po, sa ayaw at sa gusto po natin, tayong lahat po, at some point, no, sa buhay po natin, tayo po ay naglilingkod. Amen? Di ba, marahil tayo ay naglilingkod sa ating, sa school, tayo ay mga estudyante, di ba, sa mga organizations, ayan, sa mga companies na pinapasukan po natin, and even dito po sa ating church. So whether we like it or not, we are serving someone. Hindi po tayo naging tao accidentally lang, na bigla tayong sumulpot dyan, oops, tao na ako. Tama po ba? So lahat po tayo, naniniwala ka ba, ikaw kinreate ka ni Lord? Amen. Praise God naman at naniniwala tayong kinreate tayo ni Lord at hindi tayo galing sa mga unggoy. Ayan, no? So, if we are created by God, ibig sabihin po, our purpose is for His use. Example lamang po, ang rice cooker. Sino bang nag-create niyan? Di ba tao? So, kinreate siya para gamitin ng tao. So, in that case, tayo po, we are created by God for God's purpose. Amen? So kaya ang buhay po natin nagkakasablay-sablay kapag ang buhay hindi nagagamit para sa nag-create nito. Ang rice cooker, kinreate para sa tao. Subukan mong gamitin yan, bigay mo sa aso, regalo ko sa'yo ha. Hindi mapapakinabangan yung purpose kasi hindi niya alam paano gamitin. So yung tayo po, we are created by God. So dapat yung purpose natin, no, we are created for God. So nagagamit dapat yung buhay natin para sa Kanya. Amen po ba? No, sabi nga po sa Colossians chapter 1 verse 16, no? 'Di ba sabi po doon, all things were made through Christ and for Christ. So lahat po ng bagay, lahat tayo nilikha sa pamamagitan ni Kristo at para kay Kristo. So we are created through Christ and for Christ. Kaya yung buhay natin, pag hindi nagagamit para kay Kristo, nako, nagkakandaloko-loko. Tama po ba? Kasi hindi nagagamit sa purpose kung para saan at para kanino. So, again, do you believe that you are created by God? Praise God. So, ibig sabihin, dapat yung buhay na yan nagagamit para sa Kanya. Amen po ba? Yan. So, si Jesus, alam niyo po, yung buhay niya, when He became human, no po, bumaba siya mula sa langit, naging tao po siya, yung buhay niya ay naging example po sa ating lahat kung paano maglingkod. Amen? Kasi po yung pagbaba niya dito sa lupa, pagsunod yun sa ating Diyos, sa Kanyang tatay, sa tatay natin. Amen po ba? So, Jesus showed us, modeled to us, kung paano po maglingkod. Amen po ba? No, kung paano ang buhay ni Kristo nagamit para mag-glorify si God. Amen po ba? Our God the Father. Amen? So, katulad po ni Jesus, tayong lahat, we are called to humbly serve our Lord Jesus Christ. Amen? So, naniniwala ka ba na tinawag ka ng Diyos na maglingkod?
Amen? So lahat po tayo, no, we are all chosen. Amen? Lahat po tayo tinawag po. No, may purpose po ang Lord sa buhay po nating lahat. So, babasahin po natin itong text po sa Luke ay makikita natin kung paano po no, sa buhay ni Jesus no po ang paglilingkod. Ayan, ano ba yung ito in reality nangyayari din po sa atin, no? So talagang magandang example po ang buhay ni Jesus sa paglilingkod po. So, tingnan po natin dito, babasahin ko po sa Luke chapter 13 verses 31 to 33. So ito po yung time before the Passover, malapit na pong mamatay dito si Jesus. No? So at that time, some Pharisees came to Jesus and said to him, "Leave this place and go somewhere else. Herod wants to kill you." Ba? Di ba? Ikaw ba naman, biglang may lumapit sa'yo ngayon dito, umalis ka sa church na to ngayon. No? Kung hindi, nako, may papatay sa'yo. I remember no, before talaga, may natanggap po kaming offering na love letter na may death threat po kay pastor. Diba? Praise God, hindi po tumigil si pastor, di ba? So, di ba? Si Jesus, may death threat, ayan. So, may balitang dala ang mga Pharisees. At yun ang sinasabi, pinapaalis si Jesus. And then, verse 32, he replied, si Jesus sumagot, "Go tell that fox, I will keep on driving out demons and healing people today and tomorrow. And on the third day, I will reach my goal," sabi ni Jesus. Then verse 33, "In any case, I must press on today and tomorrow and the next day. For surely no prophet can die outside Jerusalem." So, no, makita natin sa unang verse, sa verse 31, yung Pharisees, may dala po silang instruction or pag-uutos no po, kay Jesus na kung saan sinasabing, umalis na si Jesus sa Jerusalem. Umalis ka dito or else papatayin ka ni Herod. Ayan. No, at si Herod dito, no, si Herod Antipas, siya po yung nagpapatay po kay John the Baptist. And if looking back, si Herod Antipas po ay anak po ni Herod the Great, na kung saan ito rin po yung gusto noon na nung bago pa lang ipanganak si Jesus, yung gustong patayin no po si Jesus kasi nga po nabalitaan nila that the Messiah is coming. So lahat ng sanggol nung time na ipapanganak noon, gusto ni Herod the Great ay patayin. So included si Jesus. At talagang itong si Herod, no, hanggang sa nung nagmi-ministry na si Jesus, ayan po, sabi dyan, papatayin daw niya si Jesus kung hindi po siya aalis sa Jerusalem. Ayan. So si Jesus, alam po natin that he was born a human, no po, but no, his purpose is to serve his Father, no po, ang ating Diyos Ama sa langit, sa pamamagitan po ng ano po, yung mamatay po siya sa krus para po sa ating lahat. Amen po ba? To save the humanity from eternal damnation. No, so si Jesus, no, nag-serve, pero makita natin yung atake pa rin ng kaaway sa kanya as he do his ministry dito po sa mundo. And katulad din po natin that as we serve the Lord, si Satan, hindi rin po yan titigil para patigilin tayo maglingkod. Amen po ba? So si Satan, palaging may plano po yan para patigilin tayong mag-serve kay Lord. Katulad lang kay Jesus, pinapaalis po siya sa Jerusalem or else papatayin ka. Bakit? Kasi gusto nila matanggal doon si Jesus. Umalis si Jesus doon para hindi niya maituloy yung ministry niya, yung pagsuserve niya, no, sa kanyang tatay, God the Father. So tayo rin po, ganun din ang kaaway. Palaging may plano po yan sa buhay po natin. No, na patigilin tayong maglingkod at sumamba sa ating Diyos. So sino po dito sa atin yung nagsiserve na kay Lord? Ayan, taas yung kamay. Yung nagsiserve na tayo, yan, amen, praise God na po. So sino naman po dito yung gustong mag-serve? Yung gusto nating maglingkod sa Diyos. Ayan. Taas po yung kamay. Wala. Ayaw nyo. Ayan. No? So, praise God, no? Sa mga nagsuserve na at gustong mag-serve sa ating Panginoon, may balita ako sa inyo, and yung balita na yon ay may plano ang kaaway sa'yo. Sa mga oras na to, pinagpaplanuhan ka ng kaaway. Kung paano ka titigil at kung paano ka pipigilang maglingkod sa Diyos. Di ba? Napansin po natin, di ba, kung kailan po tayo nagsaserve kay Lord, minsan doon mas gumugulo yung buhay natin. Ayan. Kasi ayaw ng demonyo na naglilingkod tayo sa Diyos. Kaya the moment that we decided to serve the Lord, talagang guguluhin ng kaaway ang buhay po natin. Amen? So let's see kung paano naging example yung buhay ni Jesus sa pagsaserve. Okay? What happens when
we serve. Anong nangyayari kapag tayo naglilingkod? No? What happens when we serve? Una, hindrances will arise. Ayan, no? Hindrances will arise. Sa Luke 13:31, binasa natin kanina, di ba? Pinapaalis si Jesus kasi papatayin daw siya ni Herod kapag hindi po siya umalis sa Jerusalem. So even Jesus experienced hindrances sa kanya pong ministry. Kaya tayo, no, sa pagmi-ministry po natin, kung nakakaranas po tayo ng mga obstacles, ng mga hindrances na po, ng mga problema, ay, naku po, no, even Jesus experienced that. Amen. Hindi po tayo nag-iisa. At hindi po talaga mawawala ang mga kontrabida at mga pumipigil po sa paglilingkod po natin. Hindi lamang mga problema sa buhay, even good opportunities, no po, ay ginagamit po yan ng kaaway para patigilin tayo sa paglilingkod. So may mga bagay na darating sa buhay natin, may mga tao na darating sa buhay natin para pigilan po tayo sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, no? At kung minsan, no, may mga bagay, may mga tao, at ito lang, dalawa lang po, no? So nabanggit ko po yung mga problema, common na yan, alam natin yan. Minsan pag may mabigat na problema, nawawala na tayo sa paglilingkod, nawawala na tayo sa church. Or kapag may good opportunity, mag-a-abroad tayo, may trabaho tayo, kahit may pasok ng linggo, tatanggapin natin. At the end of it, nasa-sacrifice yung ministry natin, yung pagsuserve po natin kay Lord, no? Pero meron din po, no, sino ba, sa makikita natin dito sa text na to, sino ba yung naging hindrance, no, kay Jesus? So, sa buhay po natin, ganun din po. So, dito, makita natin yung Pharisees. Ano ba itong mga Pharisees na to? Mga tao to. Amen? So, nagiging hindrance din po sa buhay po natin yung mga tao. Amen po ba? No, nagiging hindrance sa paglilingkod natin yung mga tao. Yung mga tao, yan din, kung minsan or maybe madalas, ang nagiging dahilan para huminto po tayo sa paglilingkod. Amen po ba? So kay Jesus, yung tao, makita natin yung mga Pharisees, talagang lagi ito yun, no, laging nakabantay kay Jesus. Naghihintay po sa bawat galaw ni Jesus kung magkakamali siya. Tama po ba? Kine-question palagi si Jesus. May mga ganyan po. Meron po bang ganyan sa inyo? Amen? Talagang nagiging tawag dito, kontrabida or hindrance po, ayan, no, sa buhay po natin, sa paglilingkod natin. And itong mga taong to, walang ibang gawin kung hindi ay i-distract po tayo, ma-distract tayo sa purpose natin sa buhay. Amen? No, may mga tao sa buhay po natin na wala nang ibang alam gawin kung hindi, no, gagawa lahat ng bagay para mairita tayo, para po ma-distract tayo, no, para masaktan tayo. Tama? Ayan. Di ba? Hanggang sa mapipikon na lang tayo, mauubos na tayo, sasabihin na lang natin, ayoko na dyan sa church, ang totoxic ng tao dyan. Tama? Hanggang sa sasabihin na lang natin, ayoko na, I quit. Ayan. So, meron bang tao na nagpapahinto o nagpapaalis sa'yo sa pagsuserve kay Lord? Meron ba? Meron? Ayan. So, kapag naka-encounter po tayo ng ganitong mga tao, we need to face them katulad ng ginawa ni Jesus dito sa mga Pharisees na to. Amen po ba? Amen? So, makikita rin po natin dito, no? Sabi ko nga kanina, sa paglilingkod natin, si Satan, laging may plano yan para pigilan tayo. So, bukod sa tao, si Satan talaga, no po, ay grabe po, gusto tayong patigilin sa paglilingkod sa ating Panginoon. No? Makikita po natin dito kung sino yung si Satan. Meron po kasing sinasabing Herod spirit. Ayan. No po, yung Herod spirit. The spirit po ng sinasabing Herod spirit is the spirit na nagsisimbolize ng oppression, stagnation, and attempt to prevent God's people from achieving their purpose in life. Ayan. So kapag merong bumubulong-bulong sa'yo na mag-quit ka na, huwag ka na maglingkod, abala lang sa oras mo yan, ganyan-ganyan. So Herod spirit po yan. No? At alam ko po, lahat tayo may kanya-kanyang laban sa buhay. Tama po ba? At mabigat po ang laban natin. At totoo po na may laban. Tama? At hindi titigil ang kalaban, alam niyo po, hindi titigil ang kalaban hanggat hindi po tayo nagbabackslide. Hindi titigil ang kaaway hanggat hindi po tayo nagbabackslide.
Bukod doon, hindi lang po sa pag-backslide, hindi titigil ang kaaway hanggang doon lang sa pagbabackslide natin dahil gusto niya ring isama tayo kung nasaan siya. Gusto ba natin doon? Ayaw natin, di ba? Ayaw natin doon sa hell. Gusto tayong isama doon ni Satan kaya pinipigilan niya tayong mag-serve kay Lord. Amen po ba? The devil hates yung paglilingkod po tayo kay Lord. The devil hates it when we are serving. Ayaw na ayaw po ng demonyo na nagsisito-es tayo. Kaya tuwing sito-es day, tinatamad po tayo. Ayaw na ayaw ng demonyo na nag-attend tayo ng church. Kaya pag Sunday, masakit ang ulo natin. Pag Sunday, nakikita natin yung tambak na labahin. Tama? Ayaw na ayaw ng demonyo na tatayo tayo dito sa harap kakanta, mag-worship lead, natutugtog ng drums, ng gitara, ng keyboard. Ayaw na ayaw ng demonyo na maglilingkod po tayo. And the moment na nag-stop po tayong maglingkod, yun po ang simula na nanalo ng kaaway sa buhay natin. Amen? Kung huminto man tayo sa paglilingkod at ngayon mag-decide tayo na maglilingkod tayo ulit sa Panginoon, ito ulit ang simula na kung saan meron tayong katagumpayan laban sa kaaway. Amen? So hindi po tayo perfect lahat. Nagkakamali po tayo. Yung mga tao sa paligid natin, hindi natin mapipigilan yan na masasaktan nila tayo, ma-o-offend, madi-disappoint nila tayo. Pero ang importante, let's continue to serve God. Kasi alam niyo po, mas lalo tayong malulugmok sa kasalanan, mas lalo tayong malulugmok sa mga kasakitan sa damdamin po natin kapag umalis po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Kapag umalis po tayo sa ating paglilingkod, mas lalo po tayong malulugmok. Amen po ba? Amen. So number 2, what will happen kapag tayo naglilingkod? Pag tayo naglilingkod kay Lord, God will give you the wisdom and courage to continue on serving. Amen. Alam niyo po, yung taong tunay at dalisay ang puso na talagang tama ang motibo sa paglilingkod sa Panginoon. Kahit anong mangyari, ang Panginoon, tutulungan niya tayo na magpatuloy sa paglilingkod. Sabi po sa verse 32, si Jesus, He replied, "Go tell that fox, I will keep on driving out demons and healing people today and tomorrow, and on the third day, I will reach my goal." So si Jesus, despite of the hindrances and attacks in His ministry, He decided na sabi niya, I will keep on driving out demons. So tuloy ko yung ministry ko. Amen? Kahit anong dumating na problema, pagsubok, hindrances, sino ka man sa buhay ko, tutuloy akong maglingkod. Amen. So tayo po sa buhay natin, dapat po ganun din, that despite of all the hindrances and attacks sa buhay natin, let us decide to keep on serving, to keep on keeping on. Serving requires a firm decision. Pag nag-decide tayong maglingkod, dapat po firm tayo sa decision natin na maglilingkod po tayo. Bakit? Your decision will determine how long you will stay in the ministry. So kapag hindi firm ang decision mo to serve the Lord, nako, konting problema, wala ka na. Konting masaktan, ma-disappoint, wala ka na. So we need to have that firm decision that we will serve the Lord no matter what. That we will continue to serve the Lord no matter what. Amen po ba? Alam niyo po, kapag may mga hindrances sa buhay po natin, minsan ito yung nagtitrigger sa atin na huminto maglingkod sa Lord. Alam niyo po, dapat ang response po natin, katulad ni Jesus, I will keep on serving. I will keep on driving out demons. I will keep on healing. Di ba sabi po ni Jesus? So tayo po dapat ganun din. Amen po ba? Kasi alam nyo, tayo mga tao, madalas, masyado tayong sensitive. Tama? Aminin man natin sa hindi, pikon po tayo eh. Minsan mapagpatol din po tayo. Ang bandang huli, tayo po yung talo. Tama? Bilang mga Kristiyano, alam niyo po, dapat
we need to master the art of ignoring the unnecessary. Kung yung bagay na yan that is distracting us from serving the Lord, andyan dyan, no po, that is unnecessary. Hindi po yan, no? Hindi natin kailangan sa buhay natin yung mga distractions na yan. Hindi natin kailangan yan kasi ang kailangan natin magpatuloy, maglingkod sa Lord. No? Kung hindi po makakatulong sa atin spiritually, kung hindi po makakatulong sa ating Christian walk, kung hindi makakatulong na mag-mature tayo sa ating pananampalataya, learn to ignore. Amen. Problema, narinig natin, no? Minemeditate pa natin. Nasaktan tayo, dinidibdib pa natin ng husto. Katulad ni Jesus, dapat we need to master the art of ignoring the unnecessary. We need to resist the enemy. Kapag binubulungan po tayo ng kaaway na tumigil tayong maglingkod, resist the devil and continue. Pag binulungan ka ng kaaway, tumigil ka na maglingkod, alam mo, sabihin mo sa kanya, I will keep on serving. I will keep on playing the guitar. I will keep on playing the drums. I will keep on playing the keyboard. I will keep on singing for the Lord. Amen? Satan, hindi mo ako mapipigilan. I will keep on mentoring. I will keep on discipling. I will keep on sharing the Word of God. I will keep on preaching no matter what. Dapat ganun po tayo. Amen po ba? Si Jesus, He was meek and humble, but at the same time, He was brave and strong. Amen? Sinabi niya, kahit papatayin niyo ako, magpapatuloy ako. I will keep on driving out demons. I will keep on healing. Amen po ba? Dapat ganun tayo katulad ni Jesus. Let us continue to do what He has called us to do. Sana ganun din po tayo, no? Na tuloy-tuloy. Amen? Yung sinasabing patay kung patay. Amen? Ayaw nila. Pag kay Lord, patay kung patay. Laban lang. Alam nyo, there is no future in quitting. There is no future in quitting. But there is a better future in continuing to serve the Lord. Palapakan muna natin si Lord para buhay-buhay tayo. Praise God. So church, walang future pag huminto tayong maglingkod kay Lord, but there is a better future sa pagpapatuloy na maglingkod kay Lord. So despite of all the challenges and hindrances, dapat maging katulad po tayo kay Jesus, standing firm sa calling po natin and continuing the work God has called us to do. Amen? Number 3, ito yung sa 1 Peter 5 verse 8 to 9 do, sabi dito sa verse 9, resist him, yung kaaway, kasi sabi po sa verse 8, be alert and of sober mind, your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Gusto laging umatake, naghihintay kung sino yung aatakihin. Pero pag nandyan siya, resist him, stand firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. Amen po ba? So resist the devil. Sabi mo nga sa katabi mo, resist the devil. Ayan. Amen? Huwag tayong mag-give in sa temptation niyang mag-quit. Amen? Let us resist him. Amen? Ayan. No, number 3, what happens when we serve the Lord? God will give you the strength to reach the goal. Amen po ba? Meron po ba tayong mga goal sa paglilingkod po natin? May goal po ba tayo sa buhay po natin? Amen. Sabi po dito sa verses 32 to 33, no? So yun nga, sabi ni God, go tell that fox, I will keep on driving out demons and healing people today and tomorrow. And on the third day, anong sabi ni Jesus? I will reach my goal. And in any case, I must present today and tomorrow and the next day, for surely no prophet can die outside of Jerusalem. Ano ba yung goal ni Jesus? Amen? Ang goal ni Jesus was to preach the good news. The good news of salvation. Ang goal ni Jesus was to bring salvation to all of us by dying on the cross. Amen po ba? Yun ang goal ni Jesus. Kaya sabi niya, magpapatuloy ako hanggang dumating yung araw. No? Sabi niya, the third day, I will reach my goal. That is, no, nakafocus si Jesus doon sa kanyang goal. So tayo po ba, ano ba yung goal natin? What is your goal? Alam niyo po, baka kaya madali tayong mapagod, madali tayong sumuko sa paglilingkod, baka kasi wala talaga tayong goal. Baka kasi wala tayong goal. May goal pa ba tayo?
Ano po bang goal natin sa sarili natin? Ano po bang goal natin para sa ministry po na kung saan nilagay tayo ni Lord? Alam niyo po, marami po sa paglilingkod na walang na-accomplish or sa buhay walang na-accomplish kasi walang goal. Si Jesus, malaki yung na-accomplish niya kahit nasa 30s lang siya namatay kasi alam niya yung goal niya. Kaya dapat tayo, we need to know ano ba yung goal natin. Amen po ba? No, sabi po dito sa verse 33, in my case, sabi ni Jesus, I must press on today and tomorrow and the next day, for surely no prophet can die outside Jerusalem. Ang sinasabi po dito ni Jesus, walang makakapagpaalis sa akin dito. Dito ako nilagay, no? Dito ako magpapatuloy, dito mangyayari ang plano ng Ama. So katulad po sa atin po, dapat sinasabi natin dito na mamamatay tayo sa loob ng will ng Lord sa buhay po natin. Amen? Huwag po tayong lalabas sa will ni Lord sa buhay natin. Huwag po tayong aalis sa pagsuserve natin kay Lord. Bakit? Kasi sa pagsuserve natin, doon po yung kapayapaan. Andun po yung peace. Alam niyo po, marami akong kilala na nawala sa pagsuserve kay Lord. At nakita ko po yun. Kitang-kita sa mukha nila walang joy and peace. Hindi man nila sinasabi, pero wala na yung joy and peace. Amen po ba? May nakita na po ba kayong mga ganong tao na dating nagsuserve tapos huminto? Amen? Kahit na marami silang achievements sa buhay nila, may kulang pa rin. Tama po ba? Kasi alam niyo po, nandoon po ang tunay na kagalakan at kapayapaan sa presensya ng ating Panginoon, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen po. So ang goal po dapat natin sa buhay natin, paglingkuran ang ating Diyos ng buong buo. Ang goal po dapat natin sa buhay natin is to continue to do what God has called us to do until dumating yung time na haharap tayo sa Kanya at sasabihin niyang, well done, my good and faithful servant. Amen po. Mahal po ba natin si Lord? Di ba kapag mahal mo, pinaglilingkuran mo? Si Pastor, mahal ko yan, kaya pinaglilingkuran ko yan. Amen? Hindi ko makita siya, wala akong salamin, hindi ko makita kung umingiti. Umingiti po ba? Di ba? So, ganun din po yun. Mahal niya ako, so that's why He is serving me. Di po? Minsan, di ba, Mami, magtitimplahan ako ng kape niyan, di ba, pagka mga hapon, ayan. So, di ba, pagmahal natin, pinaglilingkuran natin. So, kung sinasabi natin mahal natin si Lord, dapat pinaglilingkuran natin siya. Amen po ba? Alam niyo po, ang pinaka-the best na gawin po natin sa buhay natin habang kaya pa natin ay maglingkod sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, habang kaya po pa, serve na. Sabi mo sa kanya, habang kaya mo pa, serve na. Ayan. Serve lang ng serve. Amen po ba? Parang ayaw nilang mag-serve. Amen po ba? Ayan. Alam niyo po, si Pastor, naalala ko po, lagi niyang sinasabi sa akin, Mami, ito na yung buhay natin. Ito na yung buhay natin, yung maglingkod sa Diyos. Amen po? Sabi ko po dun sa unang point, di ba, yung tao at saka yung kaaway, si Satan, siya po yung, sila yung mga nagiging dahilan, nagiging hindrance sa buhay natin, sa paglilingkod natin kay Lord. Pero nabanggit ko din po doon na yung mga problema na dumarating sa buhay natin, nagiging hindrance din po yan sa paglilingkod natin kay Lord. And even good opportunities can be a hindrance. Minsan, ang ganda, no? Ang ganda ng trabaho, ang laki ng sahod, okay yung offer, pero it can be a hindrance para po sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Kasi po minsan kahit na good yung opportunity, maganda yung opportunity na dumarating sa buhay po natin, it can be a hindrance sa calling po natin. Ayan, no? So, meron lang po akong kwento. Ayan, no? Papakita ko lang po sa inyo. Ayan. Yan po yung letter ko, no? Sa mga iba, alam na po yan nila, nakwento ko na ito dati. Naka-petition po kasi ako going to US.
So, June 3, 2020, hindi ko po alam kung nakikita nyo dyan. Malinaw naman po, pangalan ko yan, Jacqueline Punay Tipton. Ako po yan. Di pa po kasi ako kasal dun sa aking petition, kaya Tipton pa po yan. Sabi po dito, thank you for your interest in immigrating to the United States of America. The Department of State's National Visa Center, NVC, received your approved immigrant visa petition from U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS. NVC's role is to ensure you are prepared for your immigrant visa interview at the U.S. Embassy, Consulate General, and to schedule your interview appointment. June 3, 2020. Natanggap ko po to para ako binuhusan ng malamig na tubig. Nasa Dream Plaza po tayo nito, nagpaplano na, nagpe-pray na magkakaroon ng sariling building and church. So lumalaki ang ministry. Nung dumating tong letter na to, baby pa po si Bella, 1-year-old. So Bella pa lang, wala pa pong Daniela. Nung una po, para po akong heartbroken talaga dito eh. Kasi po, nung kinausap ko si Pastor, sabi niya, hindi tayo pupunta ng Amerika, Mami. Wow. Andun yung mama ko, andun lahat yung kapatid ko. Anong gagawin natin doon? Ako wala akong gagawin doon, sabi ni Pastor. Ang gusto ko, mag-serve, maglingkod. Anong gagawin ko doon? Magtatrabaho? Hindi yun eh. Hindi yun ang calling ko, hindi yun ang purpose ko. Reminder ng Lord sa akin, submit to your husband. Submit to your... Iyak ako sa office, mugdo yung mata ko. Umiiyak po ako kay Pastor. Baka pwede ko namang itry. Saglit lang ako, babalik ako. Makakatulong ako sa church, magpapadala ako. Pero hindi. So pray. At kinat ko po kasi yung letter. May part po ng letter dyan na sinasabi na magbabayad ako ng ganitong fees, tapos within 1 year, dapat po magawa ko yan para ma-push through yung aking petition. So dahil sabi ni Pastor, wag na. Ayan. Nung una ko po itong kinikwento nun sa Dream Plaza, umiiyak ako eh. Pero ngayon, di na po, happy na po ako. Amen? So, sabi ni Pastor, hindi tayo pupunta ng Amerika. Sabi nila sa akin sa office, ano ba yan, Jack? Ano ba naman sa Rexon? Ang daming nagkakandara pa pumunta ng Amerika. Ano ba naman yan? Di ba? Yung iba nagti-TNT pa pumuntang Amerika, pero ayan na yung opportunity, ayaw mo pa. Sabi pa nung iba sa akin, di ba may sakit sa puso si Bella? Para dun mo siya mapagamot sa US. Gaganda naman ang sinasabi nila, tama po ba? Pero hindi nga po dun kami tinawag eh. Amen? So, binaliwala ko po, sabi ko, siguro after 1 year naman, ika-cancel nila yung petition ko. Kasi ito-terminate po nila daw after 1 year. So, akala ko okay na po. Settled na ako dun sa idea na po na, okay Lord, dito kami, magstay kami dito, maglilingkod kami sa'yo. Then, January 9, 2023, ayaw manahimik nitong US talaga eh, no? Ayaw manahimik ng kaaway. Talagang gusto kong pigilan na po mag-serve. Sabi ulit, Dear Jacqueline Punay Tipton, after U.S. Citizenship and Immigration Services approved the immigrant visa petition filed on your behalf, the U.S. Department of State National Visa Center sent you instruction for completing your immigrant visa application, paying fees, submitting requirements. Our records indicate that you have not contacted NVC in more than 1 year to submit these items. Of course, June 2020, 2023, more than 1 year. Akala ko ba ito-terminate nyo na? Bakit sinusulatan nyo pa ako? Ginugulo nyo yung utak ko eh. No? So, US law requires immigrant visa applicants to apply for a visa within 1 year of availability. So, section blah, 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 blah. Ayan, sa US Department of State to terminate the registration of any alien who do not apply for an immigrant visa within 1 year of notification that a visa number is available. Talagang hinighlight pa yan, binold letters, this letter is notification that a visa number is available. Pag in-interview ako, good to go na po yun, available na yung visa ko. So if you do not pursue your immigration visa application, within 1 year of the date of this letter, the U.S. Department of State will begin the process of terminating your visa application. Sabi ko, Lord, ano ba to? Okay na, di ba? Sinuko ko na sa'yo noong 2020, okay na, umuo na ako, hindi na ako pupunta ng US. Bakit may ganito na naman? Ayan. US na po to. Tama po ba? Sino gusto makapunta ng US? Amen? Ako pupunta lang ako doon sa Disneyland, di ako titira doon.
dito ako tinawag ni Lord. Amen? So sabi ko, Lord, ano ba to? Ayoko na nga, di ba? Bakit may ganito na naman? Ayan. So okay na, sabi naman niya, within 1 year ulit, ita-terminate yung aking petition. Sige, within 1 year, hindi ko napapansinin. Maloka naman ako, January 10, 2024, may sulat na naman. Ano ba? Ba't di niyo pa i-terminate? I-terminate na, di ba? So, we refer to your application for an immigrant visa, section blah, blah, blah. So, sabi dito, requires that your registration be canceled and any petition approved on your behalf canceled. If you do not apply for immigrant visa within 1 year of being advised to do so. So, you were advised, sinabi dito, January 9, 2023, but we have not received a response from you since then. As a result, you are hereby notified that your application for visa has been canceled. And any petition approved on your behalf has also been canceled. Ayan, canceled na, di ba? Amen? So, hindi na ako pupuntang Amerika. Ayan, hindi na po namin kayo iiwan. Totoo na to. Pero, yung next na statement, sabi, your application may be reinstated and any petition revalidated if within 1 year. But laging may within 1 year. You can establish that your failure to pursue your immigration visa application was due to circumstances beyond your control. Anong makita po natin dito? Alam niyo po, nagpapasalamat ako kasi pinapakita rin po dito yung favor ng Lord. Hinahabol tayo para pumunta ng Amerika. Samantalang yung iba naghahabol para makapunta ng Amerika. Amen. Pero kahit good opportunity, alam ko na pagpunta ko doon, mawawala ako sa paglilingkod kay Lord. Sabi nga ni Pastor, buhay na namin ang maglingkod kay Lord. And alam niyo po, serving requires sacrifices. Amen? Pag naglingkod tayo, may sakripisyo po talaga yan. Sa paglilingkod, hindi laging haya-hayang buhay. Sa paglilingkod, hindi po laging masarap ang buhay. Darating ang problema, darating ang mga pagsubok. Marami po tayong isasakripisyo sa paglilingkod. Pero bakit tayo naglilingkod? Kasi unang-una, ginagawa natin para kay Lord. Pangalawa, ginagawa natin sa mga taong nangangailangan pa ng Kristo sa kanilang buhay. Amen? Ang paglilingkod ay hindi po ito tungkol sa akin, tungkol sa atin. Ang paglilingkod natin kay Lord, tungkol sa Kanya at para sa Kanya. Maglingkod lang po tayo. Just obey God every day. Every day. Sa araw-araw na pagsunod natin kay Lord, marami pa rin pong nasasakripisyo, oras natin, finances natin. Just continue to serve the Lord in all circumstances. Amen po ba? Amen po? Kaya, wag po kayo mag-alala, hindi po namin kayo iiwanan. Ayan. Kung pupunta man kami ng US, magbabakasyon lang po kami, hindi po kami magmamigrate sa US. Mahal po namin ang Church of God Subic. Kaya, nahanap-hanap ko pa po itong mga letter na to kagabi. Sabi ko, kailangan mapakita ko to sa kanila, hindi kwento lang, para may proof ako. Ayan, approve ang petition ko, pero ayoko doon. Una, ayaw ni Pastor, pero ayoko na rin, di ba? Submit to your husband. Kinomfort naman ni Lord yung heart ko, binigyan naman ako ni Lord ng assurance, no? Pinaalala sa akin ni Lord, hindi ko kayo pababayaan. Amen? Kaya nandito tayo, nagpapatuloy na mag-serve. Amen? So kami po, sana tayong lahat choose to serve and continue to serve. Kaya sabi po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Stand firm. Sabi mo sa katabi mo, stand firm. Let nothing move you. Huwag mong hayaan na mayanig ka ng mga problema. Mayanig ka ng mga taong nakakasakit sa'yo, nakakadistract sa'yo. Don't let anything move you. Always give yourself fully to the work of the Lord. Fully
to the work of the Lord. 100% for the work of the Lord, without limitations, without hesitations. Always give yourself fully to the work of the Lord. Bakit? Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Alam niyo po, part ng testimony na yon, nung June 2020, sabi ko, sige Lord, hindi na kami pupunta ng US. Come 2023, nung pagkasabi ko hindi na kami pupunta ng US, sabi ng mama sa akin, sige, hanap kayo ng mga property dyan. May blessing sa pagsunod kay Lord. We decided to serve the Lord. Magpatuloy dito, maglingkod kay Lord. Doon po pinanganak yung 5-door, tama, 1, 2, 3, 4 apartment po na favor ng Lord na nabili po namin ni Pastor. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Alam niyo po, imposible talaga yon kung wala tayo sa Panginoon. Pero dahil naglilingkod tayo kay Lord, sabi niya, your labor in the Lord is not in vain. Kung kami lang po, hindi namin kayang bilihin yung 480 square meters pa po ba yun? Hindi ko maalala. Property na yun, no? Hindi namin kaya po yun. Pero dahil tayo naglilingkod kay Lord, sabi nga ni Pastor noong nakaraan, when we choose to serve, may rewards. Amen po? So, let's continue to serve. Sabi mo sa katabi mo, let's continue to serve. Kasi alam niyo po, life is empty if we will not serve the Lord. Life is empty if we will not serve the Lord. Remember, our ultimate purpose is to glorify God in our life. And one way that we can glorify God in our life is by serving Him. Our service to God, alam niyo po, our service to God is our oxygen. Parang oxygen natin yan. Amen? Pansin niyo po, pag nag-stop tayong maglingkod kay Lord, you start feeling empty, you start losing your joy and peace. Parang wala ka ng buhay. Ang tamlay ng buhay pag hindi tayo naglilingkod kay Lord. So kapag gusto po natin ng joy, ng peace, ng fulfillment, ng satisfaction sa buhay natin, continue to serve the Lord. Amen? Sige, papalakpakan muna natin si Lord. So again, our ultimate goal, our ultimate purpose is to glorify the Lord, and our ultimate goal is to receive the well done, my good and faithful servant. Amen po ba? So kung isa tayo dun sa mga tumalikod, umalis na, so today, I'm telling you, go back. Sa mga patuloy na sa mga naglilingkod pa rin ngayon, I'm telling you, continue to serve. Amen? So, kung tayo po, kasama dun sa mga hindi pa nagsaserve, decide today and not tomorrow. Decide today, not tomorrow, today, to serve God and continue no matter what. Amen? Sige po, tayo po tayong lahat. Hallelujah. Palakpakan po natin si Lord. So again, church, if we continue to serve God, hindi niya po tayo pababayaan. Amen po ba? Problems will come, hindi po tayo exempted sa mga problema, sa mga pagsubok sa buhay natin kapag naglilingkod tayo kay Lord. Bilang isang Kristyano, mananampalataya, lingkod ng Diyos, hindi po tayo exempted sa mga problema at mga pagsubok. But one thing is for sure, kahit may problema, may pagsubok, meron tayong Diyos na laging nakaalalay sa atin. Amen? Meron tayong Diyos na lagi tayong gagabayan at tutulungan po tayong ma-overcome ang lahat ng mga problema na dumarating sa buhay natin. Because, why? We are already victorious in Christ Jesus. Amen? Wala tayong laban na hindi kayang pagtagumpayan dahil kasama natin si Lord. Amen po ba? Amen? Sige po, palakpakan natin si Lord. Thank you, Jesus. Kaya, today, let's all decide to serve the Lord and to continue to serve the Lord. Yung buhay na all out kay Lord. Amen.
Hallelujah. Sige po, pag-pray ko kayo, then we will continue to worship the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Taas po natin yung mga kamay natin. Lord, thank you po sa buhay ng mga anak mong narito, Panginoon. We heard your word. We heard your message, Panginoon. You have reminded us that our ultimate purpose is to glorify you. And one way that we can glorify you ay paglingkuran ka namin. Lord, you are our maker. You are our creator. You created us through Christ Jesus and for Christ Jesus. So Lord, dalangin ko sa buhay ng mga anak mong ito, maibigay ng buong-buo, buong puso, kaluluwa, buong-buong buhay namin sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Because Lord, you said in your word that our labor in you is never in vain. So Lord, maraming salamat, and today we will continue to worship you, Lord God. We will continue to give our hearts to you, our lives to you, Lord God. We will continue to surrender everything to you sa buhay namin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself Taas po natin yung mga kamay natin. Come on. Worship the Lord. I give myself away so you can use me. Here I am. Here I stand. Lord, my life is in your hands. Lord, I'm longing to see your desires revealed in me. Come on, I church. give myself Yes, away. Oh, I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. Take my heart, take my life as a living sacrifice. All my dreams, all my plans, Lord, I place them in your hand. I give myself away. Oh, I give myself away so you can use me. I give myself away. Oh, I give myself away so you can use me. My life is not my own. Yes, God. To you where I belong. I give myself, I God. give myself to you. Jesus. My life is not my own. To you where I belong. I give myself to you. My life is not my own. To you where I belong. I give myself to you. My life is not my own. To you where I belong. I give myself to you. Oh, my life is not my own. To you where I belong. I give myself to you. I give myself away. Oh, I give myself away so you
up your voice. Thank you, Give Jesus. myself away so you can use. I give myself. I give myself away. Oh, I give myself away so you can use me. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, patuloy kaming magpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Alam mo ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. You know our past lives. You know our sins. You know our mistakes, God. But still, Lord God, narito kami, Panginoon, Lord God. Asking you, Lord God, to help each one of us, Lord God, na maglingkod sa iyo ng buong-buo, Panginoon. Lord, we surrender everything to you sa buhay namin, mga pangarap namin, mga ambisyon namin, Panginoon, because we know, Lord, ang Diyos na panaglilingkuran namin ay tapat na Diyos. At lahat ng mga salita mo, pangako mo, Panginoon, pagpapala mo, panghahawakan namin sa buhay namin. I pray, Lord, sa bawat anak mo nandito na naglilingkod, patuloy na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, let your blessings and your favor, Lord God, be upon your servants, be upon your people, Panginoon. Because, Lord, alam namin, Panginoon, that as we continue to serve you, that you will never leave us nor forsake us, Lord God. Thank you, Lord, for your goodness and your faithfulness in our lives, Lord God. Thank you, God. We will keep on keeping on no matter what, Lord God. Lord, we decide today, Lord God, that we will serve you no matter what, no matter the circumstances, no matter the problems, no matter the opportunities. We will choose and we will decide to serve you, Lord God, because this life belongs to you, Lord God. So God, use each one of us for your glory and honor alone, Lord God.